Po ulit. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating Badong Aratlis Vlogs. Pag-uusapan natin, ito po, yung tapang-tapangan na naman ito ni Erwin Tulfo na nagsabi na kukwelyuhan niya. Bibit-bitin po palabas, no? Oh, kung ayaw po ng usaa, yan sinabi ni Tulfo, eh. Ito pong si Marcoleta at saka si Cayetano kung sila po ay muling magsasagawa ng Blue Ribbon Committee hearing. Believe talaga ako sa iyo, idol. Ha? Ang galing mo talaga, idol. Isa kang main character. Main character. Ang tindi. Okay. Ang problema, idol, nakakita po kami na ng mga tunay na matatapang, eh, 'no? Sa kasawiang palad, idol, hindi yung mga tunay na matatapang na nakita namin, nasaksihan namin, action agad. 'Yun yung sa tingin kong, pagkakaiba ng tunay na matapang at tapang-tapangan, eh. Eto, sa obserbasyon ko po sa mga tunay na matatapang at tapang-tapangan, yung mga tapang-tapangan, bunganga muna. Pero yung tunay na matapang, action agad. Mamaya tatalakayin natin 'yan. Pero bago natin talakayin 'yan, siyempre eto may maganda si Marcoleta talaga, 'no, may kakaibang utak, 'no. Yung akala nating na pag-usapan na, akala natin na alam na natin lahat. Bigla pong makakaisip si Marcoleta ng, "Oo nga 'no, mapapa-oo nga ka." Diyan ako ano, diyan ako bilib na bilib dito sa mga katulad ni Marcoleta. Kaya yun talaga yung mga tunay na matatalino, eh, kasi more or less alam ko na po yung mga sasabihin, papaano sila magre-react. Pero yung hindi mo naiisip na katwiran, dun ako bumibilib, eh. Dalawa po ang mga kinabibiliban ko po na ganyan, si Tatay Digong, talagang hindi ko mahulaan kung ano yung moves niya, eh. Tapos eto si Marcoleta, pakinggan na lang po natin para mas maunawaan niyo yung sinasabi ko. Eto po ang, tinuran, lakasan lang natin ng konti, ni Senator Marcoleta sa kanyang programang Saganang Mamamayan. 'Di po natin pakikinggan, ano lang, segundo lang po. Oo nga, no? Oo So nga. they questioned the same number of quorum, Twelve din yan. pero ginamit nila noong June 3. Hindi pa naman malayo yung May 26, eh. Oo. Sa June 3. Halos ako yun, sir. Halos isang linggo pa lang. Oo, tama kayo. Oo. Yan ba mahirap intindihin? Nung kami 12 na lang, tumayo ang Tito Sen, sabi niya, Kinwestiyon yung "Do we have a quorum?" So napilitan kami mag-adjourn dahil wala ng quorum, eh. Oo. Bakit nung gumawa sila ng ganito, 12 lang sila, Yung Miyerkules, kung ano-ano, kung mga ngatwiran ng ginagawa, Quezio, Abilino versus Cuenco, hindi po ninyo magagamit yun, eh. oo nga, ano. Ngayon siguro, naisip mo na din, ano? Oo nga, layo ko lang lahat. 'Di ba ang linaw, 'no? Walang nagpaalala sa atin, eh, kung ano-ano sinasagot natin, eh. Sila mismo po yung gumamit ng 12, 'no? Naalala niyo yun, yung, gustong pagbotohan ng majority, yung, panukala na puwedeng makaboto yung mga mabibilanggo o yung mga wala sa session. Tapos nag-walkout sila. Nung nag-walkout sila, biglang nagpaiwan si Tito Soto, kinwestiyon kung sila ay, nasa quorum pa. 12 na lang sila, eh. Yun po ang bilang nila, 12. Bakit 12? 'Di ba dapat 13 kasama si Tito Sen? Wala po si ano na, eh, si Judas Cariote, si Chis Judas Cariote, wala na po ro'n.
So, yun po yung punto nila, eh. Kung 12 na lang sila, wala na pong quorum. Tapos pagkalipas lang ng wala pang 1 linggo, bigla ngayong yung 12, same na 12, yung 12 bilang nila walang quorum. Si Tito Soto po nag-raise niyan. Same Senado, hindi po tayo bumalik sa 1949 o 1986 o 1995. Same Senate, 2026 pa rin. Yung 12 na po ngayon, nasa quorum na nung June 3. Yung 12 po na kinwestiyon po ni Tito Soto, 12 po sila, wala na sa quorum. Kaya sabi ni Marcoleta, napilitan kaming mag-adjourn. Tapos ngayon, nung June 3, pagkalipas lang ng ilang araw, 12 lang sila, biglang nasa quorum na. Same Senado, same year. Ilang araw lang ang pagitan. Yung 12 may magkaibang kahulugan ng quorum. Nung nag-walkout sila, 12 walang quorum. Nung sila po ay naging 12, dahil bumaliktad yung Chis Judas Cariote, bigla naging quorum na po yung 12. Diyan ka po, ganyan po ka-inconsistent yang mga bagong yung claim na sila po ang bagong tama naman, majority naman talaga sila. Kasi hindi na binibilang, eh. Kung hindi mo ibibilang si Bato at saka si Jinggoy, talagang majority sila. Pero pag binilang natin si Bato at saka si Jinggoy, sila po ay 12-12. Tabla lang. Ngayon, ang tanong, pareho silang may 12, di ba? Bakit magiging acting Senate President itong si Wing Gatchalian? Yan yung question natin dito sa mga mapagmarunong na ito, no? Ang galing, no? Okay, pero bago po natin 'yan, bago po tayo pumunta dito sa ating main character na si Erwin Tulfo. Meron naman po, naku, napakalaking proyekto po nito. Meron na naman pong tinuturo si BBM. Magkasama po sila ni Dizon. Grabe talaga. Ito po ay nasa sila, no? Pinabak daw, Samar. Antindi po. Alam po ninyo, si Tatay Digong, talo talaga ni BBM si Tatay Digong, eh. Wala pong ganito si Tatay Digong, yung nagtuturo ng mga proyekto, nagtuturo ng kanal, nagtuturo ng mga creek. Automatic po kay BBM pag Mr. President, pipicturean na po. O ituturo niya na. Ito po yata ang pinakamalaking proyekto ni BBM. Talaga naman, matatapos na po ang termino. Ganito pa rin po ang mga proyekto. Masdan nyo po, kayo na po magpasya. Ang tindi, no? Ang laki pong proyekto, no? Yan po ang ating Pangulo ng Pilipinas. Magtrabaho naman kasi kayo sa Senado. Nakakahiya po sa Pangulo, eh. Bumiyahe po siya papunta ng Samar para po ituro ang napakalaking proyekto. Ang haba siguro niyan. Siguro mga 3 pa yan, Mr. President. Hindi. Repair lang. Antindi mo, Mr. President. Sa kawalan po ng proyekto, pati po yung mga repair na ganyan, itinuturo na po ni Mr. President. Siguro, mahaba po yan.
Ituturo ba ng Mr. President yan kung, maikli lang yan? Palagay ko po mga 3 pa yan. Ang lalaki ng proyekto mo, Mr. President. Pinakamalaking utang, yan lang po yung mga proyekto. Gusto ko gusto ko lang po talagang gusto ko lang po talagang tumawa sa proyekto ng ating pangulo, 'no. Grabe 'no, hindi po shoutout sa'yo, ang, magiging bayani na si Placido Piloso. Placido, yan po, ganyan po kahusay ang ating pangulo 'no. Automatic 'pag may turo agad, 3 pa po. Diyan po napupunta yung inuutang niyo. Okey. Eto naman po si Laila de Lima, tignan niyo, mainit po ngayon yung pong sila po ay pinagbibintangan na nakatanggap ng maleta. Alam niyo talaga 'to si de Lima, may script talaga sila ni 'no, sila talaga ni Trillanes isa lang yung script nila. Sabi po ni De Lima itinutulak ang muling pagsali ng Pilipinas sa ICC. Oh, 'di ba ICC yan, Ano naman sinabi ni Trillanes tungkol diyan sa ICC? Eto po, "Magpakalalaki ka naman." Hinamon ni dating Senador Antonio Trillanes Deport si Senator Bato de la Rosa na lumabas na sa pinagtataguan at harapin ang arrest warrant mula sa International Criminal Court. Ayan, pagkatapos po na ilantad ng mga 18 Marines at pinag-uusapan po ng mga tao, pinag-uusapan po ng mga tao yung pong mali-maletang pinamigay ng 18 Marines ay eto na po. Bigla po nilang nilalabas na mag-member tayo ng ICC, sabi ni De Lima. Ito naman si Trillanes, ICC din po, harapin daw ni Bato. Alam niyo hindi niyo na kami maloloko ng ganyan. Usually papatulan namin 'yan, 'di ba? Sasabihin namin, bakit tayo kinakailangan," mga gano'n. So, member tayo ng ICC. Ang problema po mga kapatid, halatang-halata kayo, Pinagbintangan kayo na kayo po ay, tumatanggap ng maleta, kayo ni De Lima tsaka si Trillanes. Biglang ngayon ilalabas po ninyo na, ah, balik tayo sa ICC, harapin ni Bato yung ICC. Hindi niyo lang po mada-divert. Yan yung sinasabi natin, Eto na po yung pinag-uusapan, yung mga mali-maleta. Kinakailangan po yung mga inakusahan, hindi lang po kayo mag-deny ng yung todo deny lang. Kinakailangan po kasi may mga picture, may mga testimonya 'tong 18 Marines. Hindi na po sapat na kayo ay wala lang, balewalain lang. Okey. Wala na kayong mahahatak sa diversion na 'yan. Focus lang kami. Flood control project lang, focus na focus lang. Ang tindi talaga 'to ni Tito Soto, 'no? Okey. Eto po, si Tito Soto po, mukhang ipinapahamak po siya ng kanyang pagiging komedyante. Tsaka yung logic niya, alam niyo ang problema kay Tito Soto, feeling niya ang galing-galing niya talaga, Mga kapatid, 1,400 na po tayo, pero ang likers po natin ay 391 lang. Mag-likes-likes po tayo. Okey. Eto po, katwiran po 'to ng nagtatali-talinuhan at
malaki po ang posibilidad na ito pong mga nagtatali-talinuhan na 'to, "Uy, si Bisdak, dinayo tayo ng ating, kasama sa Birada Agila. Mabuhay ka Bistak Pilipinas hanggang gusto mo." Okey. Eto po si Tito Soto, akala niya sobrang talino niya. Pati yung mga logic niya, akala niya papatalino sa kanya. Hindi niya alam itong mga lohika na ginagawa niya, nagpapahamak po sa kanya. Eto po, basahin po natin yung sinabi nito ni Tito Soto. "Pagpalagay na natin may dinala sa'kin maleta, pero hindi ko sinasabing totoo, ah. Ano lang, kumbaga, ang gustong palabasin diyan ni Tito Soto for the sake of argument. For the sake of argument, may dinala sa'king maleta. Hindi niya sinasabing totoo 'to, pinahihiwatig niya lang. Ngunit kung totoo nagpadala sila ng pera sa'kin, anong batas ang nilabag ko? Isa lamang akong pribadong mamamayan noon." So, ibig sabihin, ayon sa lohika ng napakahusay na komedyanteng si Tito Soto, kung private citizen siya at pinadalan, pero ito ano niya, ang point niya rito, for the sake of argument. Halimbawa, totoo ngang pinadalan ako ng maleta, hindi naman ako, public official nun. Ako ay pribadong tao. Ang tanong niya, anong batas ang nilabag ko? Ano raw batas yung nilabag niya? Tito Sen, sabagay 'no, meron na po silang ano, 'no, meron na po silang, anong tawag diyan, konsepto. May sarili po silang definisyon ng tama at mali, eh. Alam mo hindi lang batas yung nilalabag mo, alam niyo po meron po tayong tinatawag na legal rights at, morally right, 'no? Tama ba yung ginagawa mo? Legally at morally, both mali. Thank you very much muna kay Bisdak Pilipinas na nagbigay ng ₱500. Utang to do. Walang hiya ka. Maraming salamat. Naku, yan po ang pinakamalakas kumita sa amin si Bisdak Pilipinas. Maraming salamat sa pakape. Kita mo naman, ha. Buhay na ako dahil sa pakape mo. Lulugo-lugo pa ako, kita mo naman yung buhok kagigising lang natin, eh. Okey. Wala raw siyang kasalanan dahil pribado siya, ipagpalagay na raw na tumanggap siya ng maleta. Alam mo, hindi ka ba nakikinig? Ang sinasabi nitong mga 18 Marines, ang sinasabi nila, ito ay galing sa nakaw. Alam niyo po, yung tumanggap ka ng pera na galing sa nakaw, sa tingin mo wala kang kasalanan? Ikaw naman Tito Sen 'no, bakit ka tatanggap ng kabayaran na wala ka namang, ah, kahit pa pribado kang tao, once na tumanggap ka ng pera mula sa nakaw, alam mo man yan na galing sa nakaw o hindi, meron kang pagkakasala sa batas. Ano ba namang katwiran yan? Naging Senate President ka na ganyan ang utak mo? Dahil pribado daw siya, wala daw siyang kasalanan. Di ibig sabihin yung mga kakuntsaba nilang mga pribado, halimbawa po ng mga pribadong kakuntsaba nila, yung mga kontraktor, hindi naman po public official yan. Yung mga katulad ng mga Diskaya at iba pang mga kontraktor,
Hindi po sila public official. Pero 'pag nakipagsabwatan po sila dito, halimbawa yung taga Bulacan pumipirma lang, ginagamit niya yung kontrata niya, ay yung pagiging kontraktor niya para magkaroon ng legality. Kasi wala namang kontraktor, yung mga engineer hindi naman sila puwedeng magkontrata, 'di ba? So pinapagamit niya yung lisensya niya. Private 'to, ibig mo sabihin walang kasalanan 'yan, bibigyan bibigyan lang 'yan ng maleta. Oh, ano ba mga pangalan niyan, yung babae na mukhang manang pero bilyonarya, oh, ito si Bryce Hernandez. Mali pong katwiran yun na porket private ka, binigyan ka ng maleta, okay na, wala ka ng kasalanan. Kalokohan po yan. Tsaka pilit ka ng pilit na private. Pilit ka ng pilit na private citizen ka. Eh alam ng lahat, natatakbo kayo sa 2025 election. Kami nga alam namin eh. Yung pang nagbibigay sa inyo. Private citizen yan si Sally Santos. Pero tumanggap siya. Kasi wala naman siyang ginawa eh. Pumirma lang siya bilang kontraktor. Tapos si Bryce Hernandez na lahat nagtrabaho. So bibigyan lang siya ng maleta, ika nga. Yun lang po yung ano natin eh, kahulugan natin na salapi eh. Ganun yung Tito Sen, hindi mo pwedeng pangatwiranan yan. Na dahil ikaw ay private citizen. Oh. Uy, thank you very much kay Arabiano o Arabiana na nagbigay sa atin ng 89.99 Saudi Arabian Real. Kulang kayo. Isa-isa lang pong balita. Darating po tayo riyan sa mga kulang tayong lahat. Mr. Babaero, sino ba yan, si Erwin? Pupunta po tayo kay Erwin. Siya nga yung ating pangunahing balita eh. Okay. So palpak na katwiran yan, Tito Sen. Hindi mo po pwedeng pangatwiranan yung mga ganyan. Maxis Group started out as a small. Hindi mo po pwedeng parang may nalagpasan ba ako na nagpakape. Okay. Punta na po tayo sa iba pang mga tumukis ngayon. Eto pa po, dagdag pa po sa sinasabi ni Tito Soto, kumpletuhin lang natin. Pagpalagay na natin dinala sila sa akin, but I'm not saying it's not true. But if indeed they sent money to me, what did I violate? I was a private citizen. Kita mo? Sa totoo po, anong uri ng Senado meron tayo? Siya yung Senate President, ganyan. Ano daw ang kasalanan niya? Private citizen siya. I'm not a senator, I'm not a congressman. It is very known fact that Senator Lacson and I do not accept bribes. O ibig sabihin, hindi kayo tumatanggap ng bribe nung kayo ay congressman o senador. Nung senador ka pa. Pero, nung private citizen, may posibilidad kang tumanggap kasi hindi mo nakikita na illegal yun. Sinabi mo, hindi naman illegal kung tumanggap ka ng pera kung ikaw ay private citizen. Yung mentalidad na po na ganyan, mentalidad po ng kriminal yan eh. Kaya ka, one ball. Tapos sasabihin nyo, legal yung ginawa nyo. Okay. Punta na po tayo rito kay Erwin Tulfo. Talagang eto po ang hindi, si Ping Lacson muna. Ping, iginiit na maaring kasuhan ng Brave 18 at senador at mga senador sa nangyaring pagdinig.
Maaari silang kasuhan posibleng cyber libel at iba pang krimen dahil sa isa itong pekeng pagdinig. Alam niyo po, hindi kayo ang magsasabi na peke yung pagdinig, no? Si Marcoleta, si Pia Cayetano, si si Alan Peter Cayetano, binoto po yan ng majority. 13 po ang bumoto sa kanila. 13 po ang bumoto dyan sa committee sa flood control, dyan sa BRC. At yung chairman ng BRC na si Pia Cayetano, lehitimong chairman, nagpanukala na magbuo ng subcommittee, legal na ang subcommittee na pamumunuan ni Marcoleta. So paano po naging illegal yung mga binuo ng mga legal na tao? Ngayon, para nyo masabi na illegal yan, hindi po kayo yung magdedeklara ng legalidad. Pumunta po kayo sa Supreme Court at sabihin nyo, i-petition nyo kung illegal yun o hindi. Yan yung problema yan po talaga yung problema pala natin kung karamihan po ng mga senador natin ay hindi po mga abogado. Ang bilis po nila magsabi na illegal, legal. Sabi nga ni Cayetano na isang mahusay na abogado, winarningan niya si Win Gatchalian. Delikado yung ginagawa mo, Win Gatchalian. Walang legal basis. Buhay na buhay. Hindi nagre-retiro, hindi nag-resign, walang malubhang karamdaman yung Senate President. Bakit magkakaroon ng acting Senate President? Wala pa po akong narinig, no? Lahat po ng may acting presiding officer, lahat po yan dahil sa hindi po makagampan yung president. Kaya po may acting president. Pero yung nakakagampan po, in fact, sabi nga nung reporter ng Net25, si Eden, yung isa, yung nagsasabing siya yung acting Senate President, ay nagpe-presscon lang. Samantalang yung totoong Senate President, naghihiring. O, yun po yun eh. Kung hindi po nag-hearing yung Blue Ribbon at saka yung hindi nag-hearing sila Loren Legarda at Pia Cayetano, parang pag-amin po nila na talagang wala na silang kapangyarihan sa Senado. Pero the fact na nakapag-hearing yung Blue Ribbon sa nakatakda niyang hearing at dumalo yung mga 18 Marines na inimbitahan nila sa hearing, yun po ay pagpapatunay na legal po silang nagtatrabaho at sa loob po sila ng Senado. Ang nakikita ko nga na senaryo, mag-hearing sila sa labas kung hindi sila papapasukin eh. Pero may mga tunay na matatapang. Erwin Tulfo, makinig ka. May mga tunay na matatapang na nakipagtulakan sa mga gustong humarang sa kanila para matuloy lang yung Senate hearing. Kung hindi po sila sa Senado, nag-hearing, yan, sabihin yung illegal. Pero sa Senado po sila nag-hearing. Maraming salamat muna. Pasalamat tayo muna dito sa nagpakape. Maraming salamat po kay Clarita Tolentino na nagbigay po sa atin ng $7.99 na pangkape. Okay. Punta na po tayo rito sa ating main character. At syempre po kay Ma'am Tess. Maraming salamat po. Hulaan ko lang si Ma'am Tess to. Good evening po, Sir Buds. Ayun, si Ma'am Tess nga. Dadagdagan ko na sana pang kape ko
pangkape mo, uutang muna ako kay Sir Bisdak Pilipinas. God bless po. O yan, dahil sa iyo Bisdak, dahil uutang siya sa iyo mamaya-maya lang. Nagpakape po si Ma'am Tess ng 1,600 yen. Okay, dito na po tayo sa main character. Dito po tayo sa main event. Mga pasakalye pa lang na balita yan. Ito po talaga yung ating pangunahing balita. Erwin Tulfo. Ito po ang mga pinahayag ni Erwin Tulfo. Bibit-bitin kita, kukwelyuhan kita. Erwin Tulfo, nagbabala sa mga magsasagawa umano ng hiwalay na Blue Ribbon hearing. Ayan. Okay. Hindi na po ako papayag, dagdag pa po ni Tulfo, hindi na po ako papayag na maghihiring-hiringan kayo dyan. And I will have you arrested, I promise. Tindi, nakakatakot, nakakapanginig si main character Erwin Tulfo. Na ano yung sabi ng 18 ng mga Marines na nagpapahilera ng mga chiching. Alam nyo, kaya po pinagbabawal yan yung may mga chiching ka pag ikaw ay government official. Kasi ang tendency talaga, pag maraming chiching, kinakailangan mo sustentuhan mo yan, yung bisyo mo ng chiching. Di ba? Okay. Hindi na raw siya papayag na may maghihiring-hiringan at papaaresto sila. Ang tindi, no? Dagdag pa niya. Kahit na senador ka, kahit na sinasabi mong matanda ka na, sino po tong tinutukoy nito? Malamang po to si Marcoleta. No? Malamang po to si Marcoleta yung tinutukoy. Pero bago po tayo pumunta, sige, tuloy na natin. Mabibitin pa tayo. Okay. Ito naman po, tinitiyak natin na si Alan Peter Cayetano naman to. Kahit na senador ka, kahit na sinasabi mo matanda ka, si Marcoleta yan. Kung dati kang Senate President, dati kang Speaker of the House, I don't give a F. Tindi talaga, no? Ang tapang talaga, nanginginig kami. I don't give a F. Kung dati kang speaker at dati kang Senate President, sino po yung tinutukoy nito? Si Cayetano naman to. Alam mo, kayong mga Tulfo, pasensya na kayo ha. Kung ngayon lang po kayo mapapakinggan ng mga tao, talagang matatakot sa inyo eh. Napakatapang eh. Nakakapanginig ng laman eh. May mura pa eh. I don't give an F. I don't give an F. Magpahirang ka ng Blue Ribbon ulit, magpahiring ka, I don't care. Kung hindi, papahuli. Kung ayaw ng OSAA, bibit-bitin kita. Kukwelyuhan kita. Papalayasin kita dyan sa floor na yan. Siya mismo pala ang kukwelyo. Bibit-bitin niya si Marcoleta tsaka bibit-bitin niya si Marcoleta tsaka si Cayetano. Kukwelyohan. Ganun, no? Bibit-bitin palabas. Antindi. Talagang ipapahuli kita. Because I am the legitimate Blue Ribbon Chairman. Antindi, no? Sabi ko nga po, pag ngayon nyo lang narinig tong mga Tulfo, matatakot talaga kayo eh. Kakabahan kayo eh. Pero
nakakasawa na po. Nakakasawa. Alam niyo ang tapang niyo? Ang tapang ng bibig ninyo. Ang tapang ng tokes niyo. Nakakita na po kami ng mga tunay na matapang eh. Sample lang ko kayo. Nakakita kami ng tunay na matapang. Binugbog yung kuya nyo eh. 'Di ba? Binugbog ni Raymart Santiago. Nakapalag ba kayo? Yun lang. Yun lang po ang tanong ko. Ako hindi ako matapang eh. Hindi ako papalag. Pero ang tanong ko po sa inyong lahat, ano ang ginawa ninyo nung binugbog yung kuya nyo ni Raymart? 'Di ba? Sa tapang nyo na yan, wala kayong nagawang lahat nang binugbog yung kuya nyo. Kuya nyo yun. Ang tapang nyo. Isang tao lang yun si Raymart. Wala pong kasama yun. Ang kasama niya yung asawa niya dati na si Claudine. Wala pong ibang kasama. One-on-one. Kayo ba may nagawa? Yung kabubunganga ninyo? Alam ko dinakdakan nyo rin. Alam ko dinakdakan nyo rin si Raymart pero wala po kayo nagawa. Alam niyo po ba yung mga nakakita na po ako nasaksihan ko na po sa 2 pagkakataon. Nasaksihan ko na po. Sinapak agad ako eh. Ganun po yung mga matatapang, eto ba? Wala na pong salitaan. Ang narinig ko lang po, pinaturo niya sa kapatid niya, eto ba? Sabay, hindi na ako nakaporma, nanapak na agad. So ako naman, na hindi naman ako katapangan, wala na ring isip-isip. Takbo na ako agad. Nasapa ka na, gusto. Marami po akong nagtatapang-tapangan na nakaharap. Pag nauna po yung bunganga, sa experience ko, natotokes ko eh. Alam niyo po kasi, siyempre, hindi naman po sa pagmamalaki, di ba? Tayo po ay tumatanda, ay nagbibinata na may itsura naman tayo, kursunadahin, ika nga. Pero yung sa mga pangungursunada sa akin, pag nauna yung mga salita, natotokes ko dahil magaling ako magtokes eh. Pero meron po talaga hindi ko natokes eh. Dahil isa lang sinabi, eto ba? Pak! Takbo na ako. Eh kayong magkakapatid, ginulpi yung kuya nyo. Hindi naman po kataasan yun si Raymart. Eto pa mga matatapang. Robin Padilla. Sinapak si Richard Gomez. Sinapak. Walang sali-salita. Hindi nagsabi na ikaw sa susunod. Nakita namin yan lahat eh. Tapos yung dalawa na yun, no? Yung dalawa po na yun, dahil siyempre pagtatanggol din ni Richard yung kanyang sarili. Nagsuntukan doon sa bahay ni Chris Aquino. Wala pong nagkwento, wala pong nagkwento sa labas na kung sino nanalo, ginulpi ko si Robin o si Robin ginulpi niya si Richard. Ang alam natin, nagsuntukan yung dalawa. Lalaki sa lalaki. Si Richard Gomez, kamakailan lang, doon sa Southeast Asia, merong hindi isinali yung nakalimutan ko na kung ano ba sports ni Richard Gomez eh. Kasama sila delegasyon eh, di ba? Sinampal niya o sinapak niya. Hindi ko na matandaan kung sinapak niya o sinampal niya. Mga mambabatas din to. Fencing. Yung sa fencing. Hindi pinasali yung dahil sa politika. Ewan natin kung ano yung nangyari doon. At dahil doon nawalan ng chance yung Pilipinas na magkaroon ng medalya. Fencing. Anong ginawa ni Richard Gomez? Wala na pong ano yan.
Yan yung mga matatapang na tao. Tulpo. Mga Tulpo brothers, yan po talaga yung matatapang na tao, ganun. O eto po, kamakailan lang, kahapon lang din. Si Robin Padilla, wala pong sali-salita. Si Robin Padilla, hinarang ni John Vic Remulla, DILG Secretary. Naduwag ba si Robin? Nakipagtulakan. Nung makuha na, nung nakaraan na. Nung nakaraan na yung yung si 18 Marines. Oh, binitawan na ni Robin yung pakikipagtulakan kay kasi nagawa niya na yung purpose niya. Di po niya kinakailangan na magyabang doon na ako, tapos nagpa-interview. Di po siya nagpapa-interview. Si Robin tukol doon. Tinatanong sila. Pareho sila ni John Vic. Si John Vic, kahit mag-isa lang si John Vic, nakikipagtulakan eh. Erwin, sa tandam namin na to, yung mga nakikinig sa akin, marami rito, may mga edad na. Mga 30 na. Marami sa inyong mga nanonood, mga 30 na. Alam na po namin yung matunay na matatapang eh. Karamihan, hindi inuuna yung dakdak. Karamihan, nauuna aksyon bago dakdak. O, tignan mo yung sinasabi mo Bibit-bitin mo. Marami rito, 30 na. Yan, binabaan ko na. Hindi na Daisy 30. Papayag ba si Robin na bibit-bitin mo si Marcoleta at saka si Cayetano? Sa tingin mo, kaya mong bit-bitin? Salita lang yan. Nariyan si Robin Padilla eh. Sa tingin mo, papayag siya, bibit-bitin mo, kukwelyuhan mo? Malamang kaya mo yun kay Marcoleta. Pero sa tingin mo ba papayagan ni Robin na bibit-bitin mo si Marcoleta? Si Cayetano, dadakdakan ka rin. Ah. Hindi ko hindi hindi ko sinabi na papalagan ka physically, papalagan ka ni Cayetano, pero isa lang ang matitiyak ko sa'yo. Dadakdakan ka rin yan. Kala mo, atasan ka sa dakdak niyan? Pasensya na. Wala, hindi ko naman nakita. Hindi ko hindi ko naman nakita pisikalan si Cayetano eh. Talagang nakita ko si Cayetano, talagang dakdakan yan eh. Nakita ko yung pinagpapatayan siya ng mikropono ni Trillanes eh. 'Di ba? Oh. Ano lang kayo niyan. Pero alam mo ang mangyayari Erwin, pag on one kayo ng dakdakan ni Cayetano, matatahimik ka. Bakit? Matalino yun. Matalino yun si Cayetano. Malamang maubusan ka ng sasabihin dun. Akala mo papalagan ka ng physical Dadakdakan ka rin ni Cayetano.
Okay. Et kasi minsan sa sobrang kadakdakan ni Cayetano. Okay, tigilan natin 'yan. Eto pa, balik tayo rito kay Erwin. Alam mo Erwin, yang tapang-tapangan mo ngayon, dalawa lang ibig sabihin niyan. Kasi sa totoo, 'no, kung talagang matapang ka at gusto mong pigilan, bakit hindi mo pinigilan? Nakaraos sila. Ang banta niya kasi ganito, 'pag inulit niyo pa 'yan. Alam mo kung ayaw mo silang matuloy dahil sinasabi mo illegal at may kakayahan ka na bitbitin sila sa kuhelyohan sila, dapat ang ginawa mo pumunta ka ro'n at binitbit mo talaga sila literal, para hindi matuloy. Kaso pinatapos mo, 'di ba? So ibig sabihin dalawa lang 'yan. Dalawa lang yung kahulugan niyan. It's either ikaw matapang ka lang sa bunganga, sa bibig, or mabagal ka mag-isip. Paano naging mabagal mag-isip, Badong? Oo. Bakit ka mabagal mag-isip? Natapos palagay na natin na totoong matapang si Erwin Tulfo. Palagay na natin na may kakayahan talaga siyang bitbitin si Marcoleta at saka si Alan Peter Cayetano. Palagay na natin. Bakit hindi mo ginawa? Nagbigay ako sa'yo ng mga tunay na nagbigay ako sa'yo ng tunay na matatapang, gawa muna, 'no? Inuunan nila yung tunay na tapang kaysa dumakdak. Sinapak na kaagad muna tsaka dumakdak si Richard Gomez, 'di ba? Oh, ikaw, natapos na yung hearing. Kung talagang gusto mong pigilan yung hearing, dalawa lang 'yan, yung tapang mo sa tokis lang. Hindi ako nagsasabi na matapang ako. Hamunin niyo ako, putya ba't ko kayo papatulan? Tokis lang ako. Gusto mo magtokisan tayo, hindi ka mananalo sa'kin ng tokisan. Okay, eto po. Bakit nakatapos sila Marcoleta? Bakit sila suspended na tsaka ka nagsalita? Hindi pa isang araw. Kinabukasan, gabi ka pa nagsalita. Bakit? Kung totoong matapang ka, dapat pinigilan mo. Dapat hinarangan mo sila, inagawan mo sila ng mic, binitbit mo yung sinasabi mong bibitbitin mo. Or, ngayon mo lang naisip. Bakit ngayon mo lang naisip? Kasi mabagal ka mag-isip. Dapat pala ganito ang ginawa ko. Sa kabagalan mo mag-isip, tapos na ang pangyayari, yung pipigilan mo, nakaraos na. Ngayon, Tulfo, Erwin Tulfo, pwede mo naman sila, 'di ba? Sabi mo illegal yung ginawa nila. Kaya wala na naniniwala sa inyo mga Tulfo. Kuya nyo nga binugbog, wala kayong nagawa. Okay. Sa bagay, yung tapang kasi nila sa iba na pupunta, di ba? Sa mga chiching. Ay, 1,000 likers na raw po pala tayo. Maraming salamat po at naka 1,000 tayo. Palakpakan naman dyan. At ngayon naman po ay punta na tayo dito